Assalamualaikum! Another day here in Pakistan at magmimit ulit kami ni Kabayan bago siya bumalik ng Bahrain. And this time, kompleto kami kasama na sina Habi at Kuya. Nung unang beses kasi namin mag-meet ay si Bunso lang ang kasama ko. Nabanggit ko nga na hindi siya nakasama nung nag-Canperdam kami. Kaya ngayon, naisip namin ni Habi na magpunta ng Harnoy. Dito lang yung banda sa amin sa Abbottabad kaya mas malapit at may ilog din doon at mga rides. Hindi nga lang katulad ng sa Canperdam pero nung tinanong ko si Kabayan ay hindi pa rin naman daw siya nakakapunta doon. At kahit saan nga daw namin siya dalhin ay walang problema dahil siguradong magiging masaya siya. Pagkatapos namin kumain ng kabli pulaw ay dito na kami bandang Harnoy. Madadaanan nga namin ang hanging bridge kaya naman huminto muna kami at bumaba para makita din ni ate. Ito ang pangalawang beses na makakapunta ako dito at tuwang-tuwa pa rin ako katulad ng unang punta namin. Si Kuya ay katulad ni ate na first time din. Ang tulay na ito ay 20 years na daw simula nang magawa, sabi ni Habi. Madaming mga locals ang dito dumadaan papunta sa kanilang mga villages dito sa mga bundok na malapit. Palaging mahangin at napakapayapa nga. Napakaganda din ng buong paligid, hindi ako magsasawa dito. Kahit si ate ay nagagandahan din sa buong paligid, nakaka-relax nga pag andito ka. Napaka-presko ng hangin na malalanghap. Sa mga nagtatanong ay sobrang matibay pa rin ang tulay na ito at sa baba nga may mga nagpipiknik pa. Sa kabilang side naman ang mga rides, mga entertainment sa mismong Harnoy. Sikat nga din ang lugar na Harnoy dito sa Abbottabad. Madaming pictures at mga chikahan pa nga kami ni ate bago kami umalis at tumuloy na sa pupuntahan namin. Bigla nga may naisip si Habi na lugar kaya nilampasan na namin ang kilalang Harnoy talaga. Sabi niya mas kukunti daw ang tao na nagpupunta doon dahil paloob at meron pa daw mini falls. Naalala ko nakapunta na rin pala ako dito nang kararating ko pa lang ng Pakistan. Pero hanggang dito lang kami sa bungad ni Habi noon at ngayon dahil kasama pang mga bata ay talagang game ang lahat mag-akyat baba sa ilog. Ito na nga din ang sinasabi ko kapag mga bigla ang plano talaga. Nakasapatos kaming lahat. Maliban kay ate na unexpected ay nakachinelas. Sabi nga ni Habi walang problema kahit mabasa daw, pero yung mga bata binitbit pa rin nila at naglakad ng nakapaa. Ilang lakad pa nga lang ay hindi na ako nakatiis dahil ang hirap, baka madulas pa ako kakatalon para lamang makaiwas mabasa ang sapatos ko. Ayan, tinanggal ko na. Ang tagal ko nang hindi to naranasan. Grabe ang sakit sa paa dahil mabato. Pero ayaw ko talagang basahin ang sapatos ko kaya sabi ko next time, palagi na ako magbibitbit ng chinelas namin. May mga Pakistani family ding nadaanan namin nagpipiknik, may paihaw-ihaw sila, meron pang nakapwesto sa mismong malalaking bato. Napakalamig ng tubig at napakalilim. Madaming puno sa paligid, kaya maganda mag-pictures kahit saan ka huminto. Nauuna na sa amin ni Habi ang mga bata kasama si ate. At nung nandito na kami sa dulo, ay may mga kabataang naliligo na rin pala. So ito na ang mini falls na sinasabi nila. Yung iba nakatayo lamang sa gilid at nagtitake ng photos. Ang mga bata ay naiinggit at gustong-gusto nang maligo. Pero wala silang extrang damit. Kaya hanggang tingin na lang sila. Bit-bit ko pa man din ang mga chips namin. Akala ko kasi may uupuan kaming batuhan dito malapit pero wala pala. Madami na rin mga parating. Kaya pagkatapos mag-take ng mga photos ay umalis na rin kami agad. May isang mabait na Pakistani nga na kumausap kay Habi. Pinasuot pa niya sa akin ang kanyang tsinelas. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa na tumanggi dahil masakit na talaga ang mga paa ko. Meron din siyang sinuggest na area na mas tahimik at iilan nga lang daw ang nagpupunta doon. At pwede din maligo ang mga bata. Kung sisipagin nga lang daw kaming maglakad ng 10 minutes. Syempre oo agad kami. Para na rin kaming nag-hiking dahil paakyat. At may instant tour guide pa kaming kasama. Habang naglalakad nga ay talagang napakapayapa ng pakiramdam ko. Puro pine trees ang makikita namin sa paligid. Napakaganda ng mga bundok na madaming mga puno, ang mga huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig sa ilog. Grabe, ganito mga lugar at pakiramdam nga ang sobrang namimiss ko. Hindi ako magsasawa. Lagi ko pang sinasabi kay Habi na sana magkaroon kami ng bahay bukod sa city ay meron din sa mga lugar na katulad nito. Napapaligiran ng madaming puno, presko ang simoy ng hangin at makakapagtanim ng mga prutas at gulay. Inshallah, sana matupad lahat. May tubig bukal din na malinis at preskong inumin kaming nadaanan. May mga ilang Pakistani na kababaihan din akong nakikita sa mga burol na nangunguha ng mga damo. Lately ko na rin na-realize na sana pala nagsapatos muna ako para sa ganon nagamit muna ni Kuya ang kanyang tsinelas. Ibibigay ko na nga sana pero sabi niya malapit na daw kami sa may ilog. Ang mga bata ay mga nakasapatos pa rin pero sabi ni Habi ay ayos lamang kahit mabasa basta komportable silang maglakad. Nakarating na rin at nakahanap na kami na mapepestuhan at talagang kami lamang ang nandito. Pwede pa nga daw umakyat pero sabi namin ay maayos na dito banda. Ang mga bata ay hindi na talaga nakatiis. Nagtanggal na sila ng mga t-shirt para maligo. Kahit si ate ay gusto na ring lumublob kung pwede lamang. Ang lamig ng tubig at
napakalinaw, nanggagaling sa bundok, kaya kahit sino ay maeenganyong maligo. Sa susunod talaga maghahanda na kami ng maayos. Mas maaga kaming pupunta at magpipiknik din kami. Kahit mga chips at ilang foods lang ay okay na. I-invite ko din ang mga iba kong babi. Minsan yung mga biglaang plano katulad nito ay maganda din ang nagiging resulta. Masaya nga si ate at na-experience din niya ang ganito dito sa Pakistan. At may kasama pa siyang Filipina. Sino ba namang mag-aakala na dito pa kami sa Pakistan magtatagpo, di ba? Namimiss din daw niya ang Pilipinas katulad ko. Ganito din daw sa kanilang probinsya. Madami pa kami mga napag-usapan habang nag-e-enjoy ang mga bata. Oras din na nakalipas nang naisipan na naming umuwi at may ilang kabataan na rin ang nagsipagdatingan. Sulit na nga rin namin ang lugar. Ngayon pabalik na kami. Hindi na daw kami dadaan ngayon sa tubig, kundi dito na daw sa sa mga kakahuyan. Para daw ma-experience din naman namin. Ay, iba din talaga. Talagang tong araw na to ay napakadaming adventures. Dito lamang banda sa amin kaya anytime ay makakabalik kami. Ang araw na ito ay para kay ate. Naging hiking and swimming nga ang mga ganap ngayong araw. Hindi pa pala tapos ang adventure namin today kasama si ate. Dahil on the way ay tumigil ulit si Habi para daw makita namin ang cable car dito sa Abbottabad. Na ginagamit pa rin ng ibang mga locals papunta sa kanilang mga villages na nasa bundok. Kahit may kalsada na ay gusto pa rin ng iba sumakay dahil shortcut nga daw. Sabi ko nga kay ate, nasubukan din namin pero takot na takot siya. Dahil napag-alaman naming 20 years lang naman daw itong cable car, ang ate lalong ninervyos. Pero pagbalik ng cable car ay bakante, kaya naman kinulit ko na siyang sumakay kami at magtiwala lamang na walang mangyayari. Kundi madami namang Pakistani sa baba na naglalaro ng cricket na sasalo sa kanya. Joke lang. Lahat kami ay first time pati si Habi at hindi naman siya nakakatakot katulad ng inaakala namin. Tuwang-tuwa kami lahat, pati si ate na wala ang takot. Sa maikling oras lamang na magkakasama kami ay madami na daw siyang memories na hindi makakalimutan dito sa Pakistan. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!